Good afternoon o kung good morning, no? Ang message natin ngayon is about the nangyari sa Philippines, no? Kaya ang news dito ang news is about nangyari dyan na may fire, no? Na may sunog o may fire at ang ng flood o baha, no? At earthquake, no? Yan ang nangyari dyan sa Philippines na panood namin dito sa news. Kaya ang ating matulong dyan sa nangyari sa atin sa Philippines ay ito, no? Kay ang gawin natin ay kung ano ang makatulong tayo. Ang kapwa tayo may obligasyon sa pagtulong sa ating na hindi tayo masunog o ma-fire, no? At saka ma-flood at ma-earthquake, no? Kaya ito ang ating gawin. Gawin natin sa sarili natin na para ma-save tayo, no? Sa kapwa tayo mag-prepare sa ang ating gawin, no? Kaya ang ating obligasyon, duties, and responsibilities sa ating bansa ay kailangan natin i-apply ngayon, no? Kada bahay ay may obligasyon tayo, no? Sa aming bahay dito, obligasyon namin ito para ma-save tayo sa araw-araw na ginawa natin, no? Kaya kailangan anuhin natin ang buhay natin. Kaya tira tayo dito ng God the Father, no? Na para tayo ng mabuting na gawin dito sa earth. Kaya ito ang maitulong natin sa ating sarili, no? Sa ating bahay o sa ating safety. Hindi lang safety sa ating sarili, sa ating mga member of family sa bahay, no? At sa kapitbahay. Ito ang the best natin na gawin. No? Ang unahin natin ang fire. Ano ang magawa natin dyan na para hindi tayo masunog, no? Na wala ng bahay, no? Na wala ng money. Na kung kaisa ang money natin andyan 100,000 na masunog yan, ipuntahan natin na nag-create ng kamatayan. Huwag gawin yan. Kaya unahin natin ang fire kung ano ang gawin natin. Ang money ay makita natin yan kung buhay lang tayo. Ang importante sa atin ay ang buhay natin na magtagal pa tayo dito sa earth. Kaya yan ang gawin natin, pabiyaan ang money na yan, na 100,000 yan. Makita yan, basta buhay lang tayo, no? Kaya yan, unahin natin ang duties and responsibilities natin sa fire. Okay? Hindi lang tayo masipdi kapit bahay pa natin. Katulad ng nangyari sa isang lugar dito sa Philippines na ng 100 ang nasunog na bahay. Sa ngayon ng panahon, mahal na ang mga material magpatayo ng bahay. Kung mahirap, no? Na tayo makapatayo ulit ng bahay kung masunog yan. Kaya kailangan natin ang mabuting gawin kung ano na hindi tayo masunog. Ano ang gawin natin? Number 1 natin, antes tayo matulog, i-check ang lahat ng mga makakos ng sunog, no? Katulad, kaya nagamit tayo ng kitchen, no?
andyan ang fire, no? Kaya yan ang, kung nakalimutan natin i-close ang gasol, makwan yan, ano siya, no? At mag-create siya ng fire, no? Katulad din ng kung ang ating pag-cook ng food natin, sa wood o sa charcoal, no? Kaya yan ay antes tayong mapunta sa bed at mag-sleep, i-check up natin yan, no? General check up tayo sa loob ng bahay natin. Una sa lahat, ang ginagamit natin pagluto ng pagkain natin, you cook a food, no? Yan ay ang ng charcoal o wood, kung ayan ang ginagamit natin. Ay, huwag bayaan meski isang charcoal lang na may fire. Huwag pabayaan, ng water para mapatayan. Oh. I-check ang gasol kung naka-close. Naka-close, ha? Yan ang gawin natin. I-check ang gasol kung naka-close para na hindi siya mag-explode, no? Hindi siya mag-explode, kay over na ang use, no? Kaya yan ang gawin natin. At saka, huwag nang pabayaan ang mga nakadrink, no? Katulad ng mga anak natin dyan o kung husband natin na may mga trend na mag-drink ng alcohol na katulad ng wine na makalasing sa kanila, no? Di makakreate sila ng fire. Bakit? Pag nalasing na, nakasigaret pa, malaglag sa kamay, punta sa sahig, kungod lang. Di kundi mag-create. Na-create yan ng fire. Kaya kailangan, doon sa labas, sa balkonahe, mag-drink at mag-smoke, no? Huwag mag-smoke kung nakainom ng mga makalalasing na mga drink, no? Yan ang gawin natin. Kaya ang isa tayo sa mag-create ng fire. Kaya kung maunahan na ng bahay natin ang ng fire, lahat ng 100 na bahay na nadala sa pagkasunog, ikaw ang sisihin hanggang kailan, no? Kahit intindi pa, mahal ang material sa ngayon, kaya yan, isipin natin ang everyday. Kung nag-pray tayo gamit ang candle, pagka-finish ng prayer natin, ikwan na ang candle. O kung lampara ang ginagamit natin sa pagtulog, kay wala tayong electric, ipatayin yan. Kaya sila ang mag-coach ng ating pagkasunog ng mga bahay. Hindi lang tayo, kundi ang kapitbahay din. Kung kaisa yan, kita ang nag-create ng kamatayan ng mga taong yan, kaya sila ng money na 100,000, balikan sa loob ng bahay, pero hindi sila nakasalba. Kaya, ang advice ko dyan, huwag pabayaan ng 100,000 na yan. Para nga, nang kay makita yan kung buhay ka lang, ang importante ang buhay mo. No? Katulad ng money ka, i-deposit mo sa bank. Kaya may ATM na tayo, anytime makuha natin ang money. No? Kaya, hindi mahirap, pero safety tayo sa magnanakaw, at sa fire, no? Dalawa ang makatulong sa atin dyan. Kaya yan ang advice ko sa inyo, mga friend. Kung sa outside naman tayo, ay huwag maglagay ng mga karton o mga sa wood near sa bahay. Kaya kung kaisa, hindi natin alam, may nakaraan sa atin na mag-through ng cigarette at makakreate yan ng fire. Kaya klinisin ang surroundings natin, no? Para hindi makakreate ng sunog. Kaya sa inyo, kung ano ang mabuting gawin natin,
na hindi tayo makadamage sa ating family at sa mga kapitbahay. Kaya mga friends, yan ang gawin natin ha. I-general check-up natin everyday ang ating ginagamit sa pagluto at ang mga pasipte na mga ng kitchen natin, no? Para hindi tayo makakreate ng sunog. Kaya yan ang ating advice sa sunog ha. Ito, mapunta naman tayo sa baha, no? Yan, no? Flood naman tayo. We go to the flood, no? What can we do para ma-stop natin ang flood? Ito ang ating gawin, no? Kung ang ating surrounding, na-clean na natin, very clean na. Ang mga basura dyan, ilagay sa kanal. Kaya akala natin para maganda, hindi mabasama sa tingin ng tao, pero nagkamali tayo. Katulad ng, kung nyer ka sa river mo siya ipapunta ang basura mo. Pero nagkamali ka ng desisyon na yan. Bakit? Ikaw ang nag-create ng flood. Oh, hindi ba? Kung ang ating kanal hindi mag-flow ang water, siya na punta siya sa bahay natin. Mag-create tayo ng flood, no? Kaya yan, tilinisin natin yan. Yan, dala yan sa obligasyon natin sa pag-cleansang surrounding. Ang pag-clean ng kanal. Para sige ang flow ng water na hindi mapunta sa bahay natin, na tayo ang nag-create ng flood hasta sa mga kapitbahay natin. No, yan ang gawin natin. Huwag itapon ang basura sa river. Kaya siya ang mag-create ng flood para sa atin, no? Kaya yan ang gawin natin para masafety tayo na hindi tayo makakreate ng flood. Ito ang gawin natin. Number 1 ay kung sa city kayo o sa town, mag-ano kayo ng basura na plastic, ilagay dyan ang basura at pag full na, dalhin sa kaya ang ating government ay may na-assign na isang departamento para sa mga basura, no? Na may truck vehicle na mag-collect ng mga basura ng mga houses na nakatira sa city, sa lugar dyan, no? May na-assign schedule ngayon araw dito sa isang barangay 1 ang collector ng na-truck na yan, no? At ang basurero ang nakatrabaho dyan sa basura, no? Kaya ang sa city ay 3 ang makakuha ng ating basura. Number 1, collection. Yan ang garbage truck ng government na kukuha ng basura natin. Ilagay lang kung saan ang basurahan nila, ang plastic mo, dala na yan, pag-collect at dalhin sa kung saan nila na-deposit ang mga garbage natin. Oh. At next, pwede natin ang mga leaves ng mga trees at mga paper, pwede natin karton, pwede natin ma-burning, no? Malayo lang sa bahay ang pag-burn natin. At saka ang mga can at iba pang hindi ng soil, no? Ng lupa, hindi siya maging lupa, i-buried natin, no? Magawa tayo ng hole, ilagay dyan, at tabunan uli ng natin na soil, at i-close siya para hindi maanohan ng mga bata natin, mga maliit pa, no? Hindi sila malaglag dyan. Kaya yan ang gawin natin. Ang sa city o sa town,
may tree tayong nang makakuha ng basura natin. Yan ay ang burning, burying, ang collection, no? Collected na sa garbage truck at ng mga nag-work sa garbage truck na basurero. Yan ang obligasyon. Kaya huwag kayong matakot. No? Huwag ilagay sa kanal, huwag ilagay sa river, kaya mag-create tayo ng flood. Yan ang ating technique para hindi tayo ma-flood. No? Kaya yan, gawin natin yan. Ha? Kaya napaka-easy lang pala. No? Kaya ang sa out of town na hindi maabot ng garbage truck na nag-collect ng ating garbage ay i-apply ang burning at burying na technique para mawala ang ating garbage. Yan ang gawin natin, ha? Huwag maglagay ng paper o karton o wood sa bahay. Kaya dyan ay makakreate na fire. Dahil ang mga taong nakasigaret, i-throw ang cigarette dyan, mag-cause ng fire. Kaya, ayan ang gawin natin. At sa flood, ganyan din ang gawin natin. Hindi nyo ba alam na akala nyo sa flood, ma-flood create ng flood ang water na nakasapaligid natin? Nagkamali kayo. Yan, mag-create ng kabatayan natin. Dahil andyan ang sakit na nagdala na sa atin ng mga mosquitoes at mga nag-bite sa atin na mag-create ng langaw, no? Mga dyan, no? Dyan. Kaya, yan ay i-eliminate natin, no? Yan ay ang ating, kung near tayo sa mga kanal, ilinis natin. Huwag tayong mag-isip sa government yan, o hindi ko yan ibalayo na yan sa aking house. Pero obligasyon natin yan para mag-flow ang water na hindi mag-stop sa kanal, nag-create ng sakit sa atin, sa dengue, na isa sa friend ko ang namatay dyan dahil sa kagat ng lamok, no, na may dengue. At saka, ang cholera at typhoid at leptospirosis, yan, akala nyo water lang yan, ha? Pabayaan natin. Pero nagkamali kayo. Isa sa member of family nyo ay mapa-hospital o mamatay dahil sa sakit na yan, no? Kaya ang cholera, ang LBM ka, mabamit ka, mawalan ka ng water, kundi mamamatay ka. Kung sa dengue naman, malo ang iyong may dyan na makakreate ng kamatayan din. Kaya, kailangan natin ay ang taktika kung paano mawala ang mga nag-create ng sakit sa atin, katulad ng mosquito at fly, no? Na yan pala, maliit lang sila, pero makakreate ng kamatayan natin, mga tao dito sa earth. Kaya, yan ang ating purpose, na ang water near sa atin sa kanal, natin, linisin para sige ang flow ng water at maging dry, no? Kaya yan ang gawin natin, no? Para hindi tayo makadamage sa ating family at sa mga kapitbahay din natin, no? Kailangan natin clean always, whole house, surroundings, at i-eliminate ang nag-create ng flood at nag-create ng sickness sa atin. Yan ang technique dyan, ang paglinis ng kanal.
Huwag mag-throw ng mga basura sa river, kayo ang nag-create ng sarili nyo kapahamakan. Kaya, yan mga friend, finish na tayo sa fire at sa flood. Punta na tayo ngayon sa lindol. Yan ang lindol ay ito ang gawin natin. Akala natin wala tayong magawa dyan. Kay lindol yan. Pero nagkamali tayo. Kailangan natin ay ang mga ginagamit natin sa pagluto, kailangan huwag ilagay sa itaas ng kabinet ng ating kitchen, no? Yan ilagay yan sa floor, sa cabinet sa floor, no? Na hindi malaglag kung mag-earthquake na kung sa head mo mag-create ng kamatayan, kaya ang vein mo diyan damage at ang vein diyan na nag-create ng flood papunta sa brain. Kaya yan ay huwag ilagay sa itaas, no? Ibalagay mo sa may cabinet sa floor ang mga kaldero at mga ginagamit na makadamit sa atin kung mag-earthquake. Yan ang gawin natin. Huwag maglagay ng mga mabigat na pag sa katawan, damage ka dala sa ospital. Ang money mo na wala na sa dahil lang sa kapabayaan mo na hindi ka nagpasipti sa sarili mo, no? Kung nag-earthquake na, labas agad tayo sa bahay. Pero kung malayo pa tayo na sa ating natin makalabas tayo, hindi tayo kalabas agad, kung may may misa tayo, no? Sa may natin, under the table tayo. Doon tayo uupo para pag ng mga example ang ating nag-crack ang ating mga cement ang ating bahay, nag-crack at sa atin kung hindi tayo nakalabas agad, tatama sa ulo natin at katawan natin. Masipti tayo under the table, no? At kailangan pagka-umpisa pa lang ng lindol, punta na agad sa labas ng bahay, malayo sa mga tree, malayo sa mga pool sa'yo, no? Katulad ng isang lindol na nakapatay ng 2 bata, no? Nakatulog sila. Pero ang tree sa room nila nakatayo. Kaya na pool ang tree at daganan sila, kaya nabatay ang 2 bata dito sa news, no? Kaya yan ang ating gawin para masipti tayo. Lahat ng makakreate ng pagka-full at makadamit sa katawan natin, ilagay sa baba, no? Kaya ang kabinet, yung mga ginagamit na pangluto, doon sila ilagay, kay makakreate sila ng wound sa atin, o makakreate sila ng damage sa atin na mapunta tayo sa ospital o mapunta tayo sa sementeryo. Kaya mga friend, yan ang gawin natin sa tatlong nag-create ng sa atin ngayon, disaster, no? Yan ang fire, ng flood at earthquake. Kaya alam nyo na ngayon kung ano ang gawin natin kung yan ay sa atin. At kailangan na natin magbagong buhay, no? Pray always. I-participate natin ang God Father o ang gift niya sa atin na si Lord Jesus sa everyday life natin. Natin sila, participate sa prayer, ihiling kung ano ang gusto mo sa araw na ito, na i-advise ka, i-supervisean ka, no? Para na wasto ang takbo ng buhay mo dito sa earth. Kaya yan ang gawin natin.
ang ating Father na Ben, ano natin, na siya ang pray tayo para matulungan niya tayo, advisean. O kung ang hiling nyo magaling ang sakit nyo, andyan din si Lord Jesus Christ na ginggit sa atin ng God the Father. Kaya, mga friend, yan ang advice natin ngayon na gawin natin sa time na dumating ang tragedy yan sa ating town o city. Ha, mga friend ha? Itandaan yan para tayo ang at saka sa ngayon, isign yan na gusto ng ating God the Father na magbagong buhay na tayo. Ang lahat ng mali, baguhin yan. Kaya alam nyo naman na hindi lang iba ang mag-suffer dyan, kayo din na nag-create ng kasalanan na hindi wasto na pagpatakbo ng buhay natin. Kaya mga friend, na ninyo ang ating advice, kaya sa inyo na yan ha, para sa inyo yan, para masipti kayo sa tatlong mga news ngayon na nangyari sa Philippines, no? ng fire, ng flood at earthquake. Pero yan, malaman ninyo na may masipti pala tayo kung i-apply lang natin ang advice, no? Yan, no? Kaya kung alam natin pala na malayo pa tayo sa paglabas sa bahay, pwede tayo maka sa under the table, no? Na hindi tayo tamaan ng malaglag na kung anong bagay dyan from the cabinet o kung saan lugar na at ang bahay natin ang mga cement dyan. Kaya diyan tayo masipti. Kaya mga friend, yan mga advice natin ha. Huwag natin yan pabayaan. At saka mula ngayon, hindi na tayo makalimot mag-pray, i-participate ang ating God Father yan sa ating buhay. No? Siya ang magdesisyon kung ano ang gawin natin dito sa earth. Kaya always pray, go to church, the Bible, na tayo pa may malaman tayo pa kung ano pa ang mabuti natin gawin dito sa earth. Kaya yan ang pinakamagandang gawin natin para masipti tayo always sa mga nangyari. No? Kaya wag nang matakot. Andyan ang advice natin. I-apply lang sa buhay nyo, kaya safety kayo. Kaya mga friend, thank you sa inyong pakikinig. Yan ang gawin natin sa mga nangyari ngayon sa Philippines. Huwag mag-alala, kaya simple lang yan. Ang prayer lang natin at ang pag-church balik sa God, the Father, Son, kaya para mahalin niya tayo, isipin niya tayo always sa ating buhay dito sa earth. At turuan niya tayo kung anong mabuti natin gawin sa earth para mahalin niya tayo. Kaya mga friend, yan lang ang message natin ngayon. Thank you very much. Love you. Thank you ha. Okay, sa ngayon afternoon dyan sa atin. Nakahapon, hindi ko alam kung anong time, kaya hindi ako nakamessage. Kaya, sorry. Thank you, Gid, sa pakikinig. Yeah, thank you. Ha? Love you all. Dayo, ipinas na ta.